Magandang umaga po sa bawat isa po sa inyo. Muli tayo ay magkasama sa salita ng buhay. Sa umagang ito, sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo kung ano ang mga pwedeng gawin ng salita ng Diyos sa buhay natin. And specifically ngayong umaga, the Word of God as fire. Sabi sa Jeremiah 23:29, "Is not my word like as a fire? Saith the Lord." Yun ang sabi ng talata. Di ba? Ang aking mga salita ay parang apoy. So yan ang titignan natin ngayong umagang ito. Ngayong araw na ito, tayo ay sandali manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli sa pagkakataon pinagkaloob niyo po, ako ngayon ay lumalapit sa iyong luklukan ng biyaya. Purihin po kayo, O Diyos, sa inyong kadakilaan, sa inyong katapatan, sa inyong walang sawang pagkilos, O Diyos, sa buhay. At ngayong umaga, Banal na Espiritu, malaya kayong kumilos, magturo muli, magbigay ng illumination, ng guidance mula sa inyong mga salita. At dalangin ko po, O Diyos, ang mga bawat tagapakinig at manonood nitong ang salita ng buhay sa maiksing insight mula sa inyong mga salita ay gamitin niyo po, i-apply niyo sa buhay ng bawat isa. At patuloy din, dalangin ko po ang kapayapaan para sa bayan ng Jerusalem at maging sa kaligtasan ng mga Hudyo. Ito po, O Diyos, aking dalangin, may pasasalamat sa pangalan po ng aking Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Ang salita ng Diyos ay like as fire, and it means it can be a judge, it can purify, and it can be like a consuming fire. Bilang ang salita ng Diyos like fire that burns, the Bible, our standard of judgment. Ang Biblia, ang magiging batayan ng Diyos upang hatulan ang bawat isa sa atin. It will determines our destiny. Sabi sa John chapter 12, itong mga salita ng Diyos, ito mismo ang hahatol sa atin. And also, the Word of God will purify us. Alam nyo, nung tayo'y nakakilala sa Panginoon, andun pa naman lahat yung mga nasa isip natin, yung mga pag-uugali natin, nandun pa rin naman. Subalit, as we expose ourselves sa salita ng Diyos, is the Word of God will be like as a fervent heat. It will purify any impurities sa buhay natin, yung mga masasama nating ugali. As we expose ourselves to the Word of God, isa-isa yan yung mga pangit na ugali sa buhay natin, ay God will purify us by means of His Word. The Bible tries our hearts. And when we are exposed to the Bible, ang testimony natin ay naaayos. Yung testimony natin sa bahay, yung testimony natin sa ating mga kapitbahay, yung testimony natin sa ating mga colleague, or anywhere we go, because of what the Bible does to us. Dahil, biro mo, tingnan nyo to, habang ikaw ay nagbabasa ng Bible, habang ikaw ay nagme-meditate sa salita ng Diyos, yung power ng salita ng Diyos ay kumikilos sa buhay mo. Parang
tayo, parang nakadarang ka dun sa apoy. Ikaw ay, just like as gold and silver, kapag nadarang sa apoy yan, and yung matinding init, ang mangyayari dyan ay inaalis niya yung mga impurities. Isa-isa naaalis yun. Sabi nila pa, doon sa mga nagtutunaw nito ng mga ginto o pilak, sabi nila, paano malaman kung talagang naalis na yung mga impurities? Ang sabi doon, kapag naaaninag mo na o nakikita mo na ang iyong mukha doon sa ginto at pilak, ibig sabihin na alis na yung mga impurities. So, ang salita ng Diyos, ito yung gagamitin ng Diyos, hahatol sa bawat isa sa atin. Itong salita ng Diyos, this will purify us. Mga masama nating ugali, aayusin. Let's just be exposed to the Bible. Bakit ang mga mananampalataya, bakit merong mga mananampalataya na meron pa rin mga pangit na ugali, meron pa rin mga masagwang pagkilos, masagwang pakikitungo? Alam nyo, dahil hindi natin ini-expose ang sarili natin sa Bible. Let's give time to the Word of God, because when we give time to the Word of God will do what He does best, and that is to purify us. Linisin yung buhay natin, ayusin yung buhay natin. So let's expose ourselves to the Word of God. At kaya nga ito'y like a consuming fire. Kapag itong salita ng Diyos, when we take the Word of God by faith, the supernatural power of the Bible effects in our lives. Ano yung mga pinupurify nito? Like as a consuming fire. Our conscience, inaayos niya yung isip natin, yung batayan natin ng what is good and what is bad, yung batayan natin, yung judgment natin sa ibang tao, yung pagtingin natin, yung pag-iisip natin, inaayos yan as we expose ourselves to the Word of God. It renews our minds. Pero mo kung gaano kapangyarihan ng salita ng Diyos, pagpahintulutan mo sa buhay mo, it will renew our minds. It will illuminate our spirit. I-expose ng Bible yung mga bagay sa buhay natin na kinakailangan mabago. At yung mga lalo na, yung tayo lang ang nakakaalam, hindi alam ng ibang tao, hindi alam na mahal mo sa buhay, itinatago mong mabuti. Kapag ikaw ay nagbigay ng puwang sa Biblia, sabi sa Bible, the Word of God is quick and powerful and sharper as a two-edged sword. Nandun it divides even unto the dividing asunder of soul and spirit. Kaya kayang pumasok ng salita ng Diyos kahit na doon sa pinakamalalim na bahagi ng buhay natin. Lalo na doon sa lugar na marami tayong itinatago na akala natin walang nakakaalam. Yan ay alam lahat ng ating Diyos. Kaya as we read the Word of God exposes all those things sa buhay natin. Parang nakadarang sa apoy. Talagang unti-unting inaalis yung mga marurumi at lalong kumikinang habang dinadarang sa apoy. Yung salita ng Diyos will burn all those yung mga di ba naalala nyo sa sinabi sa Biblia rin na
na pagharap natin sa Diyos, lahat ay idadarang sa apoy. Lahat yung mga ginawa natin katulad ng ginto at pilak, lalong kikinang. Pero sa lahat ng mga ginawa natin o sa klase ng buhay natin na kagaya ng kahoy, dayami o kusot, pag idinarang sa apoy, masusunog lahat. Ganun. Kapag in-expose natin ang buhay natin sa salita ng Diyos, susunugin niya lahat yung mga pangit sa buhay natin upang, sabi ng Biblia, ay tayo'y kikinang kagaya ng ginto. So, when the Bible continues, or when we are continually exposed to the Bible, it will burn brilliantly and will work in our lives, inside us, even in the deep part of our lives. Sabi sa Psalms 119 verse 9, take heed. Sabi doon, take heed. Psalms 119. Ang sabi doon, verse 9. Ang sabi diyan ay, wherewithal shall a young man cleanse his way? Paano ba natin lilinisin yung buhay natin? Ang sabi diyan, by taking heed thereto, according to thy word. So, ang salita ng Diyos, kapag ito ay pinahintulutan natin sa buhay natin, lilinisin anumang karumihan, anumang mga infirmities, anumang mga pangit na ugali, yung pangit na pakikitungo sa ibang tao, yung kapwa mo mananampalataya, minsan tayo ay iba ang tingin pa rin natin. Bakit? Kasi tayo ngayon nandito pa sa laman, pero unti-unti yan, as we expose ourselves to the Word of God, it's like fire burning in our hearts, and it cleans anything that need to be cleansed, that need to be cleansed in our hearts or in our lives. So, sabi sa Psalms 119, 105, ang sabi niya diyan, thy word is a lamp unto my feet. So, may apoy nandun sa loob ng lampara na nandoon sa may paanan natin. So, ano ibig sabihin? Yung salita ng Diyos kumikinang sa ating paanan, kita natin yung ating nilalakaran. At hindi lang yun, sabi diyan, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yung daraanan natin. Kaya mas mabuti talaga when we expose ourselves to the Word of God. Pakikinangin yung buhay natin. At mismo yung daraanan natin ay magliliwanag. Hindi natin ibig sabihin, hindi tayo madadapa. May mga kailangan maiwasan sa daanan, maiiwasan natin because of the Word of God. Kaya nga ang mananampalataya, pag hindi ka exposed sa salita ng Diyos, tignan mo, minsan nadadaya tayo, minsan nadadapa tayo, minsan ay naloloko tayo ng kaaway. Bakit? Kasi nga hindi tayo exposed sa salita ng Diyos. Dahil hindi natin, ayaw natin madarang tayo sa apoy ng salita ng Diyos. Kasi may mga tao pa rin, may mga mananampalataya na may mga itinatago sa kanilang mga sarili. Ayaw nilang ma-expose. Pero kapag ikaw ay nasa salita ng Diyos, i-expose nito lahat. Kaya idadarang tayo sa apoy. So habang nagbabasa ka, para kang nakadarang sa apoy na unti-unting natutunaw lahat yung mga dapat matunaw.
Maaalis yung dapat lahat na maalis. So, sabi rin sa Biblia, pag ito'y pinahintulutan natin sa buhay natin, sabi diyan sa Psalms 119, 130, the entrance of thy word, sabi diyan, entrance of thy words giveth light. It giveth understanding unto the simple. Sabi, it giveth light. Kaya minsan may mga mananampalataya pag natabi o napagitnaan ng mga unsaved na tao, pag tinignan mo sila, walang pagkakaiba. Parang kasama rin doon sa mga unsaved. Pero kung ikaw expose sa salita ng Diyos, kahit ilagay ka sa angmang lugar, ilagay ka sa kalagitnaan ng mga unsaved, ikaw ay kikinang pa rin. Bakit? Dahil sa iyong pagyakap, pagsunod, at ginawa mong gabay ang salita ng Diyos, lalo kang kikinang doon saan man ikaw, maging sa kalagitnaan ka man ng mga unsaved na tao. Kaya ngayong umagang ito, nakakahanga anong pwedeng gawin ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Parang masakit kasi 'di ba, ang apoy ba ay kapag nadarang ka sa apoy o napaso ka ng apoy, anong sasabihin mo? Ay, ang sarap-sarap naman, napasok ako. Hindi, di ba? Pero yun ang madalas iniiwasan ng mga mananampalataya. Ayaw nilang ma-expose sa salita ng Diyos kasi mapapasok daw sila. Pero ang ibig sabihin nun, ayaw natin alisin yung mga bagay na mga masama sa buhay natin. Pero kapag in-expose natin ang sarili natin sa salita ng Diyos, mismo ang salita ng Diyos ang mag-aalis ng mga bagay na yan na masama sa buhay natin. Pangit na ugali, may tamang hinala lagi, kwento dito, kwento doon ng mga kung sino-sino para tayo tuloy nagiging anong tawag dyan, yung makwento, wala namang kwentang-kwento. Bakit? Kasi umiiral doon yung pag-uugali natin eh. Pero yung pangit na ugali natin, pag in-expose natin sa salita ng Diyos, idinarang natin sa apoy ng salita ng Diyos ang buhay natin, siguradong aayusin ng Diyos ang buhay natin. Magkakaroon tayo ng tama na patotoo sa ibang tao. Ang ating pananalita ay mga pananalitang makapagbibigay ng encouragement, makapagbibigay ng hamon kanino man na ating kausap. At sa paligid natin, magiging mabuti tayong patotoo. Kaya ngayong umagang ito, malaki ang magagawa ng salita ng Diyos. Parang sa unang tingin, parang mahirap o iiwas tayo kasi apoy eh. Pero hindi. Ibang klaseng apoy ito. Apoy ito ng salita ng Diyos. Aayusin nito ang buhay natin. Susunugin nito yung mga pangit nating pag-uugali. At kapag sinunog na yung mga pangit na ugali, habang tayo nakadarang sa apoy ng salita ng Diyos, lalo tayong kikinang. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yan ang aking maiwan sa inyo ngayong araw na ito, na ang salita ng Diyos ay apoy sa buhay natin, nasusunog
ng lahat ng karumihan natin. At habang sinusunog niya ang lahat ng karumihan sa buhay natin, tayo'y kikinang, makikita ang Panginoon sa buhay natin. Magandang araw sa bawat isa po sa inyo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataon pinagkaloob niyo po. Gamitin niyo po, O Diyos, ang inyong mga salita sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sunugin ang lahat ng mga pangit sa buhay natin, buhay ng bawat isa po sa amin. At kuminang ang bawat isa upang maging buhay na patotoo at makita kayo sa buhay ng bawat isa. Sa iyo, O Diyos, lahat ang papuri, pasasalamat, sapagkat, O Diyos, ito'y amin dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus, ang Mesaya ng Israel. Amen.